Mahilig kang mamili, abay isa ka sa mga may malaking ambag sa ekonomiya mula Abril hanggang Hunyo. Kabilang kasi ang malakas na benta sa wholesale at retail trade kung kaya lumago ng 6.3% ang kabuuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong second quarter, mas mabilis sa paglago noong first quarter. Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang 5 quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Mas mabilis pa nga ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia at China, bagamat mas mabagal sa Vietnam. This significant development brings our real GDP growth rate or GDP growth to 6.0% for the first half of the year, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7%. Kakambal ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng produksyon. Ibig sabihin, maraming kailangang trabahador kaya nabawasan ang mga walang trabaho. Pero sa unang buwan matapos ang second quarter, hamon naman ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na bumilis ng 4.4%. Si Aling Neneng halimbawa, hindi na raw kumakain sa labas o bumibili ng mga bagong gamit, lalo't sa pagkain pa lang ubus na ang budget. Nairaraos naman, pero ini-expect mo kahit pa paano nakakatabi ka. Wala ka ng expect. Bibili ako ng isda halagang 300, tapos ngayon papuputol ko ng 10 piraso. Ayon sa NEDA, target ng pamahalaan na maibaba sa 9% ang poverty rate o kahirapan sa bansa sa taong 2028. Pero mangangailangan daw ito ng tiyaga at patuloy na paglago ng ekonomiya. We will strive to ensure that we'll revert to the longer term decline in the in the inflation. There's no magic to enriching our lives. We have to be patient in pushing for sustained growth, sustained job generation. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.